naging pahinati ako, Brad. Dati, non-track dito, Gravel and Sand. Yun, nag-aral ako magmaneho, Brad. Kaya hanggang ito, dala-dala ko na. Talagang ito na pinakapatagdag na trabaho. So, kuya, ano naman yung tingin mo sa buhay mo ngayon? Like, kontento ka na? Ayos ka rin, no? Kasi yung dati na pag-alagala ko, baka mamaya mabugbog pa ako. Siyempre, sa kalsada ako eh. Tapos, paano-ano ko dyan, yung tawag dito, yung pahanap-hanap ko ng trabaho. Yun, nakatagpo nga ako ng Gravel and Sand. Kailangan ng pahinante. Yun, nagpahinante muna ako hanggang minsan wala yung driver, kinagalaw ko yung sakyan. Atras-abante. Natutunan ko yun. Nang matuto ko, eto na. Nag-jeepney driver ako. Nag-driver ako ng truck. Family driver, yan. Hanggang banda mo rin, naging taxi driver na. Pero kuya, nagsisisi ka ba? May pinagsisisihan ka ba sa buhay mo? Or kung siguro mas malayo talaga yung mararating mo? Kasi nakikita ko sa'yo eh. Iba eh. May talaga kung ano talaga. Kung may tutulong sa akin, Brad, gusto ko rin sana eh. Kaso, alam mo, Brad, totoo lang, broken family kami. Bata pa lang kami, malilit pa kami sa mga sigarit na kami sa sarili namin. Para makakain araw-araw. Paano kung broken family? Kung walang tatay, walang nanay. Kami lang magkakapatid, walang inaasahan. Kahit mga tiyuhin namin, tiyahin namin, hindi namin inaasahan yan. Walang kumugtong sa amin, kundi sarili namin pa. Talagang nag-check-up kami ng magkakapatid na magkaroon ng trabaho. Kahit ano lang, yung katulong sa bahay. At walang sweldo, pakainin lang kami, okay na. Hanggang sa kami, Fred, lumaki na lumaki. Ito na nga. Ito, nagkaedad na ako ng ganito. Ito pa rin ang hanap buhay ko, driver. Hanggang nag-asawa ako. So, may trabaho. Ano po yung trabaho ng asawa niyo? Or bandera lang, Brad. Pero may anak na po kayo? Oo, dalawa lang. Isang babae, isang lalaki. Napag-aral niyo po ba? Pag-aral ko rin. Pero hindi rin nakatapos dahil maaga nag-asawa. So, dapat maging silbing leksyon. Pinapaaral na nga, kumakain na yung mga magulang. Pero yung ginagawa, nag-aasawa na mga buntis. Inuuna yung mga bagay na hindi dapat tuunan ng pansin muna. So, kuya, magbigay po kayo ng like payo para sa mga tao dyan na parang nawalan ng pag-asa sa buhay. Ano yung payo nyo sa kanila? Ang sa akin dyan, mapapayo ko sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Nasa katawan tao din yan eh. Dapat, kung ano nalalaman nilang gimmick sa sarili, yung alam ng trabaho, gawin. Marunong ako manahin ng sira sapatos. Pwede ako sa tabinan niya kahit walang bayad ng pwesto, di ba? Opo. 40 na lang, sira sapatos, tatahiin. Di ba? Tahi-tahi mo na. Hanggang magkaroon ka ng konting punan, bilakan ng rugby, pandikit-dikit, o kaya silang payong. Dinanas ko rin yung driver eh. Kung maggawa ng payong, tsaka yung para sapatos, magtahi. Dinanas ko rin yan. Sa kanto-kanto lang. Hanggang marami ako natulungan din yan, yung mga standby din. Marami ako natulungan yan, mga standby. Hanggang nagkaasawa rin sila. Hindi binuhay pagkagawa ng sapatos. Wala naman pong masama as long na marangal yung ginagawa. Totoo yun, sinabi mo. Marangal talaga, tagang parehas yun. Dapat may patas po tayo sa lahat ng bagay na gagawin po natin. Tsaka sa tao, kasi pag nakita mo isang bagay na kaya mong gawin, kaya eh. Kasi dati, paano lang, patay-tayo. Tinitingnan ko yung ginagawa ng tao. Ganun lang pala pag tayo ng sapatos. Hanggang nakilala ko sila, standby ako. Testing. Sa mga hindi man kailangan gawin ng sapatos, ginagawa ko. Ganun lang pala, sinulid na. Tsaka yung sirang payong, ginagawang karayom. Ganun pala yan. Opo. Kala ko bumibili pa ng karayom, hindi pala. Yung payong, di ba may tenga yun? May butas yun? Kikikilin lang yun. Parang yun na yun. Yun ang parang yung karayom. Opo. Yun ang pinantutugin sa sapatos pag tinatahi. Natatawa sa ganito lang pala. Tsagaan lang pala ako kung ano ito. Yung mamumuhunan ka nga lang sa sinulid. Mamumuhunan ka. Pero mura lang naman eh. Yung tahi, 40 pesos lang. Pag pares, 80.
Oh, isipin mo yan. Eh kung maghapon eh naka-4 na 80 ka, yung malaki na rin, di ba? Opo. Oh. So, sa ano ngayon, yung sabi natin sa gobyerno, ilang dekada na, di ba? Sobrang marami ng dekadang lumipas. Tapos, iba-iba yung naging pangulo natin. Nag-iiba-iba yung plataforma, nagkaiba-iba lahat. So, sino po sa tingin niyo yung may pinaka, sabi natin, sa dinami-dami ng pangulo, sino ba talaga yung pinaka may nagawa? Para po sa inyo? Kung aanin ko lang, eh Marcos na ako. Kung sa maraming ginagawa. Opo. Oo, Marcos na ako, maraming nagawa yan. Katulad ng cultural. Opo. Philippine Plaza. Si Imelda po, si Madam Imelda po yung gumawa nun. Siyempre, pamilya ni Marcos na rin yan eh. Sa mga pamilya Marcos, baka may nagawa yan. Kumusta naman po yung dolyar dati at yung mga bilihin? Nung mawala si Marcos, na. Nagtaasan na. Okay. Pero mga panahon ni Marcos, pirmis yan. Pag nagtaas ang mga produkto ng mga salina, ang mga pabrika, tinataas na sweldo. Pag hindi, sarado sa kanya yan. Gano'n yan kay Marcos. Ngayon, pag tinaas ang sweldo ng tao, bukas uli yan. Presyo uli. Opo. Gano'n si Marcos umaraw. Ngayon walang pakialam ng gobyerno. Kahit pa magtutuwad ka dyan, wala, tatanggalin ka na lang. Gano'n ang gobyerno natin ngayon. Kawawang-kawawa ngayon, yung mga wala talaga eh. Opo. Kawawang-kawawa talaga. Kaya po okay na ako kasi medyo matatag talaga trabaho ko na rin eh. Opo. Kahit papaano eh. Papaano yung mga walang alam. Yung nga, kinukwento ko nga sa'yo, di ba? Kahit paano, kahit sapatos mo lang magawa, okay na, di ba? Wala rin eh. Sa tao lang talaga. Naniniwala ako dyan, sa tao lang talaga. Tutulog lang sa mga babangketa, nakilala ng misis ko ngayon. Palibasa ka babae ng misis ko, ginawa ng misis ko, ipinasok ng katulong ngayon. Kahapon lang, pinasok. Ayun, tuwan-tuwa siya. Tagabuhol yun ha, walang kamag-anak dito yun. Magsilbi po sanang inspirasyon sa lahat ng mga Pilipino ang kwento ni Mang Tony. Bagamat sa makikita natin ang kahirapan dito sa ating bansa, meron pa rin po siyang positibong pananaw sa buhay. Marunong siya mag-isip at ginagawa niya kung anong iniisip niya. So eto po ay isang leksyon sa atin na pag kaya natin gawin, kaya natin. Huwag tayong magpadala sa mga emosyon, mga kahirapan na yan. Dahil sinabi nga nila, sa kasabihan natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. This is Daniel D. Bye.